Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, pag-usapan natin itong naging statement ni pangalanan na natin ni Miss Agot Isidro, no? At medyo hindi ko, well, we are all entitled to our own opinion, pero medyo off kasi yung kanyang sinabi, no? Makikita nyo naman sa inyong mga screens ang kanyang statement, ano? Or yung itwinit niya yata yan, ano? Or nilagay, ipinost niya sa X or sa social media niya, okay? Na nagbibigay sa atin ng indication na ilipat na yung funds, yung funding, yung support, no, ng basketball. Well, siguro tinutukoy niya financial, no, yung funds, funds tama, no, financial siya. Yung funds daw ng basketball ibuhos lang dun sa ibang sports ng gymnastics tsaka boxing, no, which recently got us some medals, ano, at naging successful tayo sa ating campaign sa Tokyo, sa Paris Olympics, dahil nanalo nga itong si Carlos Yulo ng 2 ginto at 2 bronze para kay Nesty Petesio at kay Ira Villegas, tigisa sila, no? So total of 4 medals for this Olympiad, no? So siguro naisip ni Miss Agot Isidro na okay, maliliit tayo sa basketball, hindi naman tayo magiging successful kahit kailan sa basketball, kaya ilipat nyo na lang yung mga pondo, yung sponsorship doon sa magiging successful tayo sa gymnastics tsaka sa boxing. Okay, ganito, no, hindi lang to kay Miss Agot Isidro, no, tukol din to sa mga iba pang tao na hindi masyadong type, hindi nila masyadong gusto or hindi nila masyadong suportado ang basketball dahil parang ang nasa isip nila hindi bagay sa atin dahil una-una lugi tayo sa hype. Okay? Okay, pangalawa, we although we have the talents pero we're not at par pagdating sa international competition. Yan ang iniisip nila. Okay? Yan. So, ang tanong ko sa kanila, mga kababayan, ano ba ang nagawa sa inyo ng basketball? Bakit parang you abhor watching basketball, supporting basketball? Kung hindi man kayo nanonood, at least man lang sumuporta kayo, no? Manood kayo minsan pagka may mga laro, lalo na pag international. Ano ba nagawang masama sa inyo ng basketball? Yan ang tanong ko. Bakit kailangan magbawas ng funds, ng support, ng sponsorship, no, from basketball at ilipat sa ibang sports? I'm not against other sports, mga kababayan. Maganda ang sports, no? And I think Filipinos are sports-loving people or individuals. So walang problema kung magkaroon tayo ng ibang sports at mag-excel tayo sa ibang sports or mag-excel tayo sa isang particular sport. Walang problema doon. Okay? Nasa sa choice na nung tao yon, nung athlete, kung anong pipiliin niyang papasukin niyang sport at kung anong panonoorin ng mga tao na sport. Okay? Pero para kamuhian natin ang basketball at ilipat lahat ng funding, lahat ng sponsorship doon sa ibang sports, mali naman yata yun. Bakit mo babawasan? Bakit po natin babawasan yung funding sa isang sport at ililipat sa iba? Etong alam nyo, ang basketball dito sa Pilipinas, okay? Although this originated sa western side of the globe, okay? Pero
na Philippinize na natin, na imbibe na natin yung larong basketball. It has been in the Philippines, it has been played in the Philippines for several years, many years now, no? Ilang dekada na yan. Okay? Right? So, for your information lang doon sa mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa basketball. Okay? Ang basketball is being sponsored or funded, no, by private companies. Ang basketball po sa Pilipinas, can be considered already a business. Negosyo na po 'yan. In fact, highly commercialized na, ang basketball dito. Okay? Highly commercialized. Kaya ang mga teams ngayon sa basketball, mga brand names, products, Alright? Kaya hindi, kung madami man ang fans, dumadami man at bumubuhos, umaagos, umaapaw ang fans para sa basketball, wala tayong magagawa dun. Okay? Hayaan na lang natin na ganun. Kasi hindi naman natin kontrolado yun. Kung may gusto magbigay ng fans sa Gilas Pilipinas na private company, wala tayong magagawa doon. Gusto nila yung ipondohan yung Gilas Pilipinas Gusto nila pondahan yung Philippine team natin sa basketball. So, what can we do? Okay? Filipinos love basketball in the first place, mga kababayan. So, hindi mo na may aalis yun. It's an institution. Basketball is an institution in the Philippine sports. Okay? So, kapag sinabi nating institusyon, mahirap mo nang mabakbak yan. Mahirap mo nang maialis yan sa kultura at sa sports na kinagigiliwan. Isa sa mga sports na kinagigiliwan. Okay? Ng mga Pilipino. Okay? Bakit? Kung yan ang kinagigiliwan, bakit yung PBA, ganyan, gate attendance. Nagkakaroon tayo ng problema sa gate attendance sa PBA. Pero, still, basketball in general, I think, is still the most popular and the number one anticipated sports in the Philippines. Okay? Bawat kanto nga lang, bawat kalsada natin, merong basketball court, kahit maliit lang Kahit tennis ball lang ang ginagamit, basta may butas, may ring, may alambre, may steel bar, gagawa nila ng goal, shoot. Basketball na yan. Okay? So, why hate basketball? Okay? Karamihan ng Pilipino gusto manood ng basketball. At pag nananalo ang basketball team natin, lalo na ang Gilas Pilipinas, masayang-masaya ang Pilipino. Okay? Ang kasiyahan, ang level of kasiyahan ng mga Pilipino, pag nananalo ang Gilas Pilipinas, ay kasing level din ng kakasayahan, level na kasiyahan, happiness, nung nanalo si Carlos Yulo ng 2 sunod na ginto para sa Pilipinas. Okay? So, kahit ano pa yan, kahit anong sport pa yan, suportado ng Pilipino yan Kaya lang, syempre, meron nakakahigit. Tanggapin natin yon, mga kababayan. Merong paborito ang mga Pilipino at merong top sport na sinusuportahan ang Pilipino, ang mga private companies. At yan ang isa dyan ay basketball. Okay? Yung ibang sports naman, okay naman paano ba nakakapag-training yung mga atleta natin sa ibang sports? Sa boxing, sa gymnastics? Bakit sila nakapagpapatuloy? Bakit sila nakapag-training? At bakit sila nananalo ng gold? Ng silver, ng bronze? Bakit sila nananalo sa international arena? Okay? Kasi meron naman silang sariling pondo. Hindi nga lang marami, hindi nga lang kasing dami ng nasa basketball, Pero para bawasan mo yung pondo sa basketball, ilagay mo sa gymnastics, sa boxing. Una-una, mahirap 'yon.
Kasi ang nagpopondo karamihan dito sa gymnastics at sa boxing, gobyerno. Pera ng gobyerno yan. Okay? Kung may private company man dyan, hindi siya masyadong susugal dyan. Dahil, yun nga, hindi naman siya institusyon, hindi siya masyadong pinag-uusapan. Okay? Sa basketball na lang ako maglalagay ng, ng pondo ko. Okay? So, tanggapin natin yun. Ang basketball dito sa Pilipinas negosyo. It's a business. Highly commercialized po yan. Wala tayong magagawa dyan. Okay? Pero, hindi naman ibig sabihin, nalulugi na yung walang kapondo-pondo yung ibang sports. No? Kaya nga sila nananalo dahil sinusuportahan ng gobyerno Government funds sa karamihan dyan Okay? So, wag na natin galawin yung sponsorship or pakialamanan pa yung private sponsorship ng Gilas Pilipinas or basketball in general, no? At porke ba't successful tayo sa isang sport? Halimbawa ngayon, right at this very moment, successful tayo sa gymnastics, may nanalo sa weightlifting, nanalo si Heidelin Diaz. Tapos sa boxing, nag-excel tayo. Porke ba't naka-gold tayo dyan, naka-silver, naka-medal tayo dyan, naka-bronze medal? Kakalimutan na natin yung ibang sport. At doon tayo kukuha babawasan natin ng funding, ng support, ng sponsorship. Okay? At kung mahina tayo sa basketball, no? Kailangan mo rin bang gawin yon, bawasan. Oy, mahina tayo sa basketball dahil maliliit tayo, hindi tayo uubra dyan. Ilipat nyo lahat ng funding doon. Una-una, hindi naman natin kontrolado yung funding yan dahil sino ba naman tayo para magdikta? Di ba? Okay? At paano naman kung baliktad ang nangyari, mga kababayan? Isipin nyo pag baliktad ang nangyari. Humina tayo sa boxing, wala tayong nakuhang medal. Sa gymnastics, wala tayong nakuhang medal. Kasi mataas ang expectation. Paano kung wala tayong nakuha? Bawasan ng pondo sa gymnastics at saka sa boxing, ilipat sa iba halimbawa nanalo tayo doon sa ganitong sport, ililipat mo na naman doon. Di parang tayo, patalon-talon tayo. Wala na naging progress. Okay? Kung saan yung uso, doon na lang ilalagay. Para tayong parang bigay-bawi. Wala nang progress lalabas niyan. Okay? Noon na marami pondo tapos kukunin mo. Di paano na yung training nung sport halimbawa ng gymnastics or boxing na inalisan mo ng pondo. Ililipat mo na naman sa iba. Sila naman ang mas pabor sa training, paano ngayon yan? Di wala nang progress yung lahat ng sports na gusto nating suportahan, mga kababayan. Okay? So, it doesn't work that way, mga kababayan. Okay? At, meron akong gustong iparinig sa inyo, mga kababayan. Ito yung isang tao na hindi tumitigil sa pagsuporta sa Gilas Pilipinas. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao. Okay? Si Manny V. Pangilinan. Okay? During the MediaCon of Itbulaga, nung lumipat ang Itbulaga sa TV5, okay? Kaya meron kayong, ipaparinig ko po sa inyo itong audio clip na to. Actually, video clip siya, pero audio clip na kasi ma-copyright tayo, no? During the MediaCon conference of Itbulaga, bago sila umere, okay? Binanggit ito ni MVP, ni Manny V. Pangilinan. Okay? Nagpapasalamat kasi yung TVJ at in-accommodate ng TV5 ang Itbulaga. Okay? At merong statement na, napakagandang statement ni Manny V. Pangilinan dito sa mapapakinggan nyo na ngayon. Okay? Tungkol dito sa Gilas Pilipinas. Bakit patuloy ang kanyang pagsuporta sa Gilas Pilipinas? Mga kababayan, pakinggan po natin si Manny V. Pangilinan. Aming salamat. The very, not only kind words, but very different approach coming from somebody that is high up there when it comes to business.
at pagkatapos ay biglang gustong tulungan yung iconic program, ay napakalaking bagay po sa amin at sa ating mga kababayan. To the three of you, maybe the best analogy I could provide you is that nung nag-involve kami sa mga basketball ng Pilipinas, no? And we've received comments from our colleagues in the basketball industry na bakit nyo ang laki ng gastos nyo sa pagsuporta sa Gilas. And yet, alam nyo naman, maliliit ang Pinoy, di ba? Hindi tayo mananalo. We will never become world champions, at least not during our lifetime. And my answer was very simple. Mahal ng Pilipino ang basketball. Pwede ba namin talikuran ang minamahal ng mga Pinoy? Ganon din sa Itbulaga, di ba? We cannot turn our back. Alright, yan po ang tinig ni Manny V. Pangilinan. Okay? Narinig nyo naman ang tinig niya, no? Kaya patuloy siyang sumusuporta. Okay? Kaya nga sabi natin, lugi tayo sa hype. No? Buti na nga lang ngayon, mayroon tayong Junmar Fajardo at saka mayroon tayong Kai Soto. Okay? Kulang tayo sa hype pero patuloy tayong lumalaban. Sumasali sa mga international competitions. Okay? At patuloy na sinusuportahan ni MVP dahil Filipinos loves basketball or Filipinos love basketball. Okay? Mahal at mahilig ang Pilipino sa basketball. Majority. Marami pa rin ang nanonood. Okay? Baka nakakalimot tayo sa success ng Gilas Pilipinas. Southeast Asian Games, SEA Games, para tayong gold medal dyan. Okay? Nanalo tayo. Tingnan nyo, naging bunga ng patuloy na pagsuporta. Si MVP hindi sumuko. Kung sumuko na agad siya, una pa, wala na, hindi tayo magkakaroon ng medal. Hindi tayo makakabalik sa Asian Games. Okay? Sa Jones Cup, ganun din. Okay? Sa Olympic qualifying tournament, medyo kinapos nga lang tayo, pero may mga achievements tayo dyan. Okay? Tinalo natin yung number 6 na Latvia. Akalain mo bang matatalo natin yun? Ang galing-galing ng Latvia, number 6 in the world. Okay? Kaya wag nating mamaliitin ang sport na basketball. Paborito yan. Napamahal na sa mga Pilipino ang larong basketball. So, sabi nga ni MVP again, I reiterate, napakinggan nyo naman, Filipinos love basketball. So, why stop? Why stop supporting Gilas Pilipinas? Tuloy-tuloy lang yan. And it serves as entertainment. No? Kasi ang sports, entertainment din yan eh. No? Pagka nababagot ka, gusto mong manood, ma-entertain. Mahilig ka sa sports, manood ka. Okay? Yan. Bakit bubuhos lang ba ang pondo pagka sikat yung sikat ang sport? Nanalo tayo sa ganito for the meantime. Okay? Doon lang ba natin dapat suportahan yan? Pati yung ibang sports. Tingnan niyo yung volleyball ngayon. No? It's a fast-rising sport. Dumadami ang nanonood. Attendance-wise, paano kung halimbawa hindi na pinondohan yun? Tinigil. Di wala tayong pinanonood na volleyball, Alyssa Valdez ngayon. Pinapasukan na rin ng private companies yan, yung PBL. Okay? I'm not saying na walang kwenta, tayo, no? Wala tayong kwenta or we're not at par sa volleyball. Okay. Medyo hindi pa tayo, lumalaban din naman tayo, no? Pero masasabi natin yung performance natin sa volleyball hindi pa ganun kataas ang level sa international, no? Pero bakit patuloy pa rin nilang sinusuportahan? Okay, kasi nakikita nila may mga nanonood, interesado ang tao.
Okay? O komo ba yung volleyball? Wala naman tayong napapalalunan na championship dyan, medal, or lagi tayong natatalo dyan. Ititigil na ba yung pondo dyan at ililipat na? Pag pondo dyan, itilipat sa ibang sport. Hindi, tuloy-tuloy pa rin ang pananampalataya ng mga private companies sa mga volleyball teams na yan Oh. Diba? Mga kababayan, sana ma-realize natin ito. Bottom line is, lahat ng sports supportahan natin. Bigyan natin ng pondo, mapa-government fund yan, mapa-private companies, entities. Supportahan natin yan. At tayo naman on our part, supportahan natin sila sa panonood, sa pamamagitan ng panonood. Kasi ganito yan, mga kababayan. In the first place. Okay? Wala naman, ako personally, wala naman akong pakialam kung mapondohan yan o hindi. Okay? Alam ko merong fans na pumapasok siya, pero para kontrolin mo, ikaw ang mag-allocate, para diktahan mo kung saan mapupunta yung pondo. Wala tayong pakialam dyan. Okay? Ano naman ang pakialam natin sa pag-budget, pag-allocate ng funds? Okay? Just leave it to the experts. Sila ang bahalang sumuporta dyan. At tayo, ang gagawin natin, suportahan lang natin through watching, cheering. Kung meron kung nandun kayo sa venue mismo, malaking suporta na yon doon sa atleta natin. Okay? Porke ba maliliit tayo, mahina tayo? Anong mahina? Nanalo na nga tayo ng gold medal sa Gilas, Pilipinas. Okay? Mandali tayo nakakalimot, mga kababayan. Okay? So, support lang. Lahat ng sports, supportahan natin. Okay? Let's not leave behind any sport, Philippine sport, na meron tayong representative na atleta. Okay? Lahat yan, atin yan. Kapwa Pilipino natin. Bakit natin iiwanan? Tapos yung mga iba nagsasabi, meron tayong meron tayong PhilAm, meron tayong may import tayo, may Justin Brownlee tayo. Pinapayagan Pinapayagan tayo mag-naturalize. Other countries do it. So, bakit hindi natin kukunin yung privilege to have and import a naturalized player? Okay? Pagkakataon na rin natin yun na umangat. Umangat na nga ang ating performance. Okay? Fair play naman yun. Okay? Wala namang problema dun. Okay? So, again, bottom line, mga kababayan, suportahan na lang natin yung mga atletang Pilipino. Regardless yan kung naturalized yan o PhilAm yan, mga yan. Ganun talaga Nag-iiba, nag-i-evolve ang mga patakaran. Okay? Because of certain circumstances. Okay? So, kailangan natin i-accept yun. At wag na nating galawin itong basketball na to. Kayo naman, gagalawin nyo pa yung basketball. Okay? We have already earned the respect of other countries. Okay, na hindi tayo basta-basta, we're not just pushovers. Ika nga nila. Hindi tayo pipitsugin na pagdating sa basketball. Lalaban at lalaban tayo sa basketball, mga kababayan. Alright? So hanggang dyan na lang muna po ang ating opinion tungkol dyan sa paglilipat ng pondo ng basketball sa ibang sports. Patuloy po ninyong tutukan at suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Pinutin nyo lang po yung subscribe button, mga kababayan, at mag-comment na rin po kayo dyan sa comment section sa baba. Okay? Ano ang saloobin nyo tungkol dito sa statement na to ng ibang mga tao? No? Ng paglilipat ng pondo ng basketball sa ibang sports. Ang ating Facebook page, Talking Toshi TV, rin po, paki-like and follow na rin po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam po.